propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw Assyria ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan sa bayang kinapopootan ko upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakiti ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol, inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos, hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan kayong pahat ang isipan, hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan, mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nakatimo sa aking isip at puso tungkol sa ebanghelyong ito ay yung unang bahagi nung sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Yung pinasasalamatan kita, Ama, ay talagang parang tanda ng isang tunay na panalangin ng pagpapasalamat at ng pagpupuri sa ating Panginoon. Mga kapatid, kailan ba tayo huling nagpasalamat sa Diyos? Kailan ba tayo huling nagpuri, sa ating Panginoon? Minsan, tinanong ko yung aking mga parishioners, ano ba ang ibig sabihin ng adoration? Naku, hindi talaga makuha. Kahit ano pa ang isip, hindi makuha kung anong ibig sabihin. Kapag hindi natin naiintindihan yung mga salita, paano natin magagawa ang dapat natin gawin? Ang adoration ay pagsamba. At pagsamba, binubuhos ang buong sarili sa pagpupuri
sa ating Panginoon. Isip, puso, at kalooban. Kailan natin yung huling nagawa? At minsan, nakakalimot tayo magdasal. Merong iba nagsasabi, mabuti naman akong tao eh. Wala naman akong ginagawang masama. Pero ito ba ay garantiya ng pag-akyat sa langit? Kung hindi naman tayo marunong magpuri sa Panginoon, ginagawa ba natin lahat ng mabubuting bagay dahil kaya nating gawin? O ginagawa natin to dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin at humihiyaw sa tuwa ang ating puso, katulad ng mahal na Birheng Maria, no? Nagpapasalamat sa Diyos. Kaya inaanyayahan ko tayong lahat, mga kapatid, itaas natin ang ating isip at puso sa Panginoon sa tunay na pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Ang totoo niyan, yan ang una natin dapat gawin at yun lang po ang gagawin natin pagdating ng takdang panahon. At sinabi rin ng Panginoon sa atin, mahalin ninyo ang Diyos sa buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At yung pangalawa ay galing din doon. Dahil sa pagpupuri natin sa Diyos, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Lahat yan ay nasa daigdig ng pagpupuri natin sa ating Panginoon. Kaya doon natin na mapapansin kung talaga nagpupuri na tayo sa Panginoon, kung God-centered na po ang ating buhay. Hindi na po self-centered. At kung sakaling tayo magmamahal sa ating kapwa, ito'y para dakilain, papurihan ang ating Panginoong Diyos at hindi ang ating sarili. At pag-isipan natin ito, na sana yung buong buhay natin sa kanyang pagsikat ng umaga hanggang sa paglubog ng araw sa gabi sa ating pagtulog, ang buhay natin ay isang pag-aalay ng papuri at pagpapasalamat sa Diyos. Tayo'y magdasal. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng bagay na ibinigay mo sa amin at dahil kayo po ang Diyos ng aming buhay. Patawarin niyo po kami kung kami ay hindi nakapagpuri sa inyo sapagkat abala kami sa aming buhay. Sa paghihilom niyo sa aming puso at isipan, ibaling namin lahat ng atensyon, lahat ng aming mga gawain sa pag-aalay sa inyo sapagkat yun lang po ang nararapat na kayo po ay purihin at sambahin araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.